Ang bawat tahi ng karayom sa mamahaling tela ng barong ni Ethan ay tila isang panata ng katapatan. Sa loob ng madilim na silid sa likod ng engranding entablado ng Manila Hotel, tanging ang mahinang liwanag mula sa vanity mirror ang nagbibigay ng anino sa pagod na mukha ni Trinidad. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Ethan, ang halimuyak ng sandalwood at tagumpay, ay humahalo sa amoy ng bawang at luyang nananatili sa mga daliri ni Tina, isang paalala na bago siya nagbihis para sa gabing ito, siya muna ang nag-asikaso sa huling detalye ng handaan sa kanilang tahanan. Dali-dalian mo naman, Tina. The program starts in 5 minutes. Huwag mong hayaang magmukha akong gusgusin sa harap ng mga investors ko. Malamig ang boses ni Ethan, kasing lamig ng air conditioning na humahagupit sa balat ni Tina. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ang mga mata ni Ethan ay nakapako sa sariling refleksyon sa salamin. Inaayos ang buhok na wala namang kalat. Heto na, Ethan. Maayos na ang butones mo. Sigurado akong ikaw ang pinakamakisig na CEO ngayong gabi. Ngumiti si Tina, isang ngiting pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa loob ng 15 taon, siya ang naging invisible na sinulid na nagtatahi sa bawat piraso ng buhay ni Ethan Balmonte. Siya ang nagsanla ng huling alahas ng kanyang ina para lamang magkaroon ito ng puhunan. Siya ang nagpuyat sa pag-aaral ng mga spreadsheet habang natutulog na ang lahat upang matulungan ang asawa sa mga desisyong hindi nito maunawaan. Tumayo si Ethan, hindi nagpasalamat, at mabilis na lumabas ng silid. Ang tanging naiwan kay Tina ay ang mantsa ng dugo sa kanyang hintuturo. Sa pagmamadali, natusok niya ang sarili. Isang maliit na butil ng pula ang dahan-dahang kumalat sa puting panyo na hawak niya. Isang tahimik na sakripisyo sa gitna ng ingay ng pagdiriwang. Mula sa gilid ng makapal na kurtina ng backstage, pinanood ni Tina ang asawa. Ang palakpakan ay tila isang malakas na alon na humahampas sa pampang. Ang ilaw ay nakatutok kay Ethan. Ginagawa siyang isang Diyos sa paningin ng lahat. Valmonte Holdings would not be here today without the person who gave me the strength to dream bigger. Panimula ni Ethan sa harap ng mikropono. Huminto ang tibok ng puso ni Tina. Inayos niya ang kanyang simpleng itim na gown. Ang tanging damit na binili niya 3 taon na ang nakakaraan. Akala niya, ito na ang sandaling pakikilala sa kanya. Akala niya, sa wakas, ang hiya na laging ibinabato sa kanya ng biyenan dahil sa pagiging hamak na housewife ay mapapawi na. The woman who truly understands the vision of this company. The woman who stayed by my side in the boardroom and shared my passion. My inspiration, Lena Monteverde. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang masigabong palakpakan ay naging isang matinis na ugong sa pandinig ni Tina. Nakita niya si Lena, ang kanyang GE Director of Communications, na lumabas mula sa kabilang panig ng entablado. Nakasuot ito ng isang pulang gown na tila apoy na tumutupok sa lahat ng pag-asa ni Tina. Ang tela nito ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, bawat kristal ay tila nanunukso sa kanyang pagiging aba. Masakit ang pagkakahawak ni Ethan sa baywang ni Lena habang tinatanggap nito ang isang malaking kumpol ng mga bulaklak. Ang mga rosas na iyon ay ang parehong uri ng rosas na paborito ni Tina. Ang parehong rosas na tinanim niya sa kanilang hardin. Ngunit ngayon ay ibinibigay sa iba sa harap ng buong mundo. Tina, bakit ka pa ba nandito sa dilim? Hindi ka ba napapagod na maging anino? Isang boses ang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Si Doña Beatriz, ang kanyang biyenan, ay nakatayo sa likuran niya. Ang matandang babae ay balot ng mamahaling perlas. Ang amoy ng kanyang pulbos ay amoy ng lumang pera at panlalait. Ang kanyang mga mata ay tila 2 talim na sumusugat sa pagkatao ni Tina. Look at them, Tina. They look like a power couple, don't they? Sabi ko naman sa'yo, ang isang asawang marunong lang magluto at maglaba ay hindi sapat para sa isang Balmonte. You are a liability to my son's image.
Tignan mo ang sarili mo. Kahit anong mahal ng tela ng suot mo, bakas pa rin sa'yo ang pagiging probinsyana. Hindi nakasagot si Tina. Ang lalamunan niya ay tila barado ng tuyong buhangin. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Tumingin muli si Tina sa entablado. Nakita niya ang pagdampi ng labi ni Ethan sa pisngi ni Lina. Ang pagtataksil ay hindi isang malakas na pagsabog. Ito ay isang tahimik na pagguho ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Ang hawak niyang panyo, ang panyong may bahid ng sarili niyang dugo, ay nahulog sa sahig. Ang puting tela ay nadumihan ng alikabok ng backstage. Nayapakan ng mga crew na nagmamadaling dumaan. Hiling na sana ay maglaho na lang din siya na parang usok. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang butones na itatahi kapag natanggal at itatabi kapag maayos na ang lahat? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo. Ang init ng kanyang mga luha ay nagsimulang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa man ito makita ng biyenan, pinunit niya ang kanyang tingin. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na hindi pa niya nararamdaman noon. Isang lamig na mas matindi pa sa air conditioning ng hotel. Isang lamig na dahan-dahang nagpapatigas sa kanyang puso. Sa gitna ng kislap ng mga kamera at tawanan ng mga elitista, si Trinidad Valmonte ay namatay sa loob ng silid na iyon. At mula sa kanyang mga abo, isang bagong babae ang nagsisimulang huminga. Humarap siya kay Doña Beatriz, hindi na may nakabababang tingin, kundi may isang uri ng katahimikang nakatatakot. Hindi po ako marunong lang maglaba, Doña Beatriz. Marunong din po akong maglinis, lalo na ng mga dumi na matagal nang nakatago sa ilalim ng inyong mga mamahaling carpet. Ang ngiti ni Tina ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, ang matandang Balmonte ang unang umiwas ng tingin. Ang bawat hakbang ni Tina palayo sa nagniningning na bulwagan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na gawa sa sarili niyang mga pangarap. Ang bawat buntong hininga niya ay may kasamang hapdi, isang paalala na sa mundong ito ng mga Balmonte. Siya ay isang dekorasyong luma na at kailangan ng itapon. Huminto siya sa tapat ng isang malaking bintana sa dulo ng pasilyo. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang pananahimik. Ang mga patak nito ay mabilis na dumadaloy sa salamin, gaya ng mga luhang ayaw niyang ipakita sa sinuman. Sa refleksyon ng bintana, hindi ang babaeng nakagaon ang nakikita niya, kundi ang batang Trinidad na puno ng pag-asa, 15 taon na ang nakararaan. Sariwa pa sa kanyang alaala ang amoy ng binondo, ang halong amoy ng usok, basang semento, at ang anghang ng ginigisang bawang mula sa kanilang maliit na apartment. Noon, ang Valmonte Holdings ay isa lamang lumang makinilya at isang mesa na puno ng mga pangarap ni Ethan. Tina, sandali lang ito. Kapag nag-boom ang business, ibabalik ko lahat ng kinuha natin sa'yo. Pangako ni Ethan noon. Ang boses nito ay puno ng tamis, hindi gaya ng boses na narinig niya kanina sa entablado na kasing talim ng labaha. Naalala niya ang sandaling inilapag niya sa ibabaw ng sanglaan, ang huling alaala ng kanyang ina. Isang kuwintas na gintong may pendant na krus. Naramdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang palad bago ito tuluyang kinuha ng kabilang panig. Ang gintong iyon ang naging pambayad sa unang warehouse nila. Ang sakripisyong iyon ang naging unang bato sa pundasyon ng imperyong tinatamasa ngayon ni Ethan. Ngunit nang pumasok si Lina Monteverde sa eksena, ang lahat ay tila nagbago. Ethan, your brand is too traditional. We need a fresh face, a modern vision. Ang malambing na boses ni Lena ay tila isang himig na dahan-dahang lumason sa isipan ni Ethan. Naalala ni Tina ang isang hapong dinalhan niya ng merienda ang mga empleyado sa opisina. Ang kanyang buhok ay amoy bawang at luya dahil sa niluluto niyang lugaw, ang paboritong pagkain ni Ethan kapag pagod ito. Ngunit nang pumasok siya sa silid, nakita niya si Lina na nakaupo sa tabi ni Ethan, abala sa pagpapakita
ng mga digital slides. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lena, isang halimuyak ng mga bulaklak sa Paris na kasing pino ng kanyang sutlang bandana, ay tila sumakal sa amoy ng pagmamahal na dala ni Tina. "Tina, why are you here? May meeting kami." Naiiritang sabi ni Ethan habang tinatakpan ng ilong. "Sana nagpalit ka man lang ng damit. You smell like the kitchen." Ang sakit ng salitang yon ay mas matindi pa sa paso ng mainit na mantika. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Lena, ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang apron na tila ba isa siyang dumi sa isang malinis na sahig. Mula noon, dahan-dahang itinago ni Ethan si Tina. Ang babaeng nagtanim ng mga binhi ay binaliwala nang dumating ang panahon ng anihan. Isang gabi, habang naglilinis ng silid-aklatan ni Ethan, nakakita si Tina ng isang tumpok ng mga papel sa loob ng shredder. Hindi pa ito tuluyang nadudurog. Sa kuryosidad, kinuha niya ang ilang piraso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang ilang salitang natira. Irrevocable transfer of rights at sole ownership. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin niyo noon, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang babala. Itinago niya ang mga pirasong yon sa loob ng kanyang lumang prayer book, isang lihim na pilit niyang kinalimutan dahil sa tiwala niya kay Ethan. Bumalik si Tina sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi iyon si Ethan, walang amoy ng sandalwood. Sa halip, ang amoy ng lumang papel at kape ang lumapit sa kanya. Ang mga alaala ay maaaring maging bilangguan, Madam Valmonte, o maaari silang maging sandata. Isang malalim at baritonong boses ang nagsalita. Lumingon si Tina at nakita si Rafael Dizon, ang abogado ng pamilya. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng salamin, ngunit ang simpatya sa loob niyon ay hindi maikakaila. "Attorney Rafael," mahinang tawag ni Tina. "Anong ginagawa niyo rito? Dapat ay nandoon kayo sa loob, nagdiriwang kasama ang inspiration ni Ethan." Bahagyang mangumiti si Rafael, isang ngiting may halong pait. "Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, Tina, at hindi lahat ng nananahimik ay talunan. May mga dokumentong hindi kayang sirain ng kahit anong shredder." Napatigil si Tina. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Alam ba ni Rafael ang tungkol sa mga papel na nahanap niya noon? O may mas malalim pa itong nalalaman? Bago pa siya makapagsalita, lumapit si Rafael at may iniabot na maliit na card. "Tumawag ka sa akin kapag handa ka na. Huwag mong hayaang tapakan nila ang mga alaalang ikaw mismo ang bumuo." Sa malayo, narinig ni Tina ang malakas na tawa ni Lena na nagmumula sa ballroom. Isang tunog na tila nagmamalaki sa kanyang tagumpay. Tumingin muli si Tina sa bintana. Ang ulan ay tumigil na at sa dilim ng gabi, ang tanging nakikita niya ay ang sarili niyang mga mata. Mga matang hindi na lamang puno ng luha, kundi ng isang nagbabagang determinasyon. Ang imperyong itinayo sa kanyang dugo at pawis ay hindi niya hahayaang maging palaruan ng iba. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Valmonte ay tila may mga matang nagmamasid. Bawat antigong gamit ay may dalang bigat ng kasaysayan na hindi kailanman naging kabilang si Tina. Kinabukasan matapos ang gabing puno ng pait, ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging malapot, amoy ng mamahaling wax ng sahig at ang nanunuot na bango ng tsaang paborito ni Doña Beatriz. Sa gitna ng malawak na silid tanggapan, nakaupo ang matandang Valmonte sa kanyang silyang tila isang trono. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga kristal na chandelier ay hindi nakapagbigay ng init sa malamig na atmosfera. Tinawag niya si Tina hindi para amuyin ang masarap na almusal na inihanda nito, kundi para sa isang paghatol. "Maupo ka, Tina. May mahalaga tayong pag-uusapan para sa ikabubuti ng pamilyang ito." Ang boses ni Doña Beatriz ay kasing pino ng sedang suot niya, ngunit ang bawat salita ay may dalang talim. Inilapag ni Tina ang tasa ng tsaa sa mesa.
Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang likod. Sa harap niya ay may nakapatong na isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Alam mo naman ang alingasngas na maaaring idulot ng nangyari kagabi. People are talking, Tina. Hindi maganda para sa imahe ni Ethan na ang kanyang asawa ay nagmumukhang kaawa-awa sa harap ng publiko. Panimula ng matanda habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang tsaa. Ang tunog ng pilak na kutsara sa porselana ay tila isang babala. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang lahat ng ginhawang tinatamasa mo ngayon. We took you in, gave you a name. Ngayong may krisis sa kumpanya, kailangan mong magsakripisyo. Naramdaman ni Tina ang tila pagkirot ng kanyang sikmura. Ang utang na loob na binabanggit ng biyenan ay ang parehong kadena na matagal nang gumagapos sa kanya. Nakalimutan na ba ng matanda na ang sarili niyang mga hiyas ang naging puhunan ng kumpanyang ipinagmamalaki nito? Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mama? Mahinang tanong ni Tina. Ito ay para sa proteksyon ng ating legacy. Kailangan mong ilipat ang pamamahala ng iyong mga shares kay Ethan. You're just a housewife, Tina. Wala kang alam sa boardroom. You will only make mistakes that could lead to our ruin. Pirmahan mo ito at mananatili ang iyong posisyon dito sa bahay. Consider this your way of paying us back for the Valmonte name. Isang matinding bugso ng galit, isang gigil na matagal nang nakabaon, ang nagtangkang kumawala sa dibdib ni Tina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang kanyang paningin ay natuon sa bahagyang nakabukas na pinto ng library sa kabilang panig ng bulwagan. Doon, nakita niya si Ethan. Hindi ito mag-isa. Kasama nito si Lena. Ang dalawa ay tila nasa sariling mundo, nagtatawanan habang tinitignan ng isang travel brochure. Nakita ni Tina ang paghaplos ni Lena sa braso ni Ethan, isang kilos na puno ng pagmamay-ari, habang si Ethan naman ay nakatitig sa kabit ng may paghanga. Ang paghangang dati ay para lamang sa kanya. Ang tunog ng kanilang tawa, bagaman mahina, ay tila isang sampal sa mukha ni Tina. Habang ang biyenan niya ay pinupuwersa siyang isuko ang huling piraso ng kanyang kapangyarihan sa ngalan ng utang na loob, ang asawa naman niya ay abala sa pagpaplano ng bukas kasama ang ibang babae. Ang ballpen na iniabot ni Doña Beatriz ay naramdamang kasing bigat ng tingga sa kamay ni Tina. Ang bawat pahina ng dokumento ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. Ngunit alam ni Tina na hindi pa ito ang oras para lumaban ng harapan. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging anino hanggang sa mahanap niya ang tamang pagkakataon. Dahan-dahan niyang idinampi ang dulo ng bolpen sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay tila isang pagsaksak sa sarili niyang puso. Nang matapos ang huling pahina, malamig na kinuha ni Doña Beatriz ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Good. Alam ko namang hindi ka bibigo, Tina. Go back to your chores now. Make sure the dinner is perfect tonight. May mga bisita si Ethan. Tumalikod si Tina. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa bato. Pumasok siya sa loob ng kusina, ang tanging lugar kung saan siya ay may laya. Ngunit kahit doon ay nararamdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono na nakapatong sa counter. Isang notification ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para magpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Hindi lang pera ang nawawala sa iyo, madam. Unti-unti na nilang kinukuha ang kaluluwa ng pamamahay na ito. Tumingin ka sa ilalim ng florera sa garden shed. Doon mo makikita ang katotohanan. Nabitawan ni Tina ang hawak na baso. Hindi ito nabasag, ngunit ang tubig na tumapon sa sahig ay tila isang maputik na salamin ng kanyang gulugulong buhay. Ang bawat hininga niya ngayon ay may kasamang panibagong uri ng kaba. Isang takot na humahalo sa isang mapanganib na kuryosidad. Ang bawat pinggang porselana na inilalapag ni Tina sa mahabang mesa ay tila isang piraso ng kanyang sariling dangal na inihahain sa mga buwaya. Ang bango ng adobong puti at sinigang na hipon
na buong maghapong niluto ni Tina ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at ang matapang na halimuyak ng jasmine. Ang pabangong suot ni Lena na ngayoy tila sumasakop sa bawat sulok ng mansyon. "Oh, Tina, you're finally here. Maupo ka na. Don't act like a servant in front of our guest." Nakangiting sabi ni Ethan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang init. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwari, tila isang palabas para sa mga matang nakamasid. Sa tabi ni Ethan ay nakaupo si Lena, suot ang isang puting silk blouse na kasing kinis ng kanyang balat. Sa tapat naman nila ay si Doña Beatriz, na tila reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. "Salamat, Ethan," mahinang sagot ni Tina. Umupo siya sa dulo ng mesa, malayo sa kanyang asawa, sa pwestong tila siya ay isang estranghero sa sariling tahanan. Kumuha si Lena ng kaunting sabaw ng sinigang at dahan-dahan itong tinikman. Bahagyang kumunot ang kanyang noo, isang ekspresyong sapat na para saktan ang loob ni Tina. "It's okay, very homey," sabi ni Lena habang ibinababa ang kutsara. "But don't you think it's a bit too heavy, Ethan? In the corporate world, we prefer something light, something sophisticated. Parang masyadong pang-probinsya ang lasa, don't you think?" Tumawa ng mahina si Doña Beatriz. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila pagkiskis ng tuyong dahon. "I told you, Lena, Tina's world revolves around the kitchen. Hindi niya alam na ang panlasa ng mga Valmonte ay nagbago na kasabay ng ating pag-unlad. She's stuck in the past, just like her recipes." Naramdaman ni Tina ang tila pagbukas ng isang sugat sa kanyang dibdib. Ang pagkain na ito ay ang paborito ni Ethan noong wala pa silang pambili ng karne sa palengke. Ang resiping ito ang nagbigay sa kanila ng lakas noong mga gabing wala silang itulog dahil sa pagtatrabaho. Ngayon, isa na lamang itong basura sa paningin ng mga taong busog na sa kapangyarihan. Hindi kumibo si Tina. Pinanood niya si Ethan na sa halip na ipagtanggol siya, ay tumingin pa kay Lena nang may pagsang-ayon. "You're right, Lena. Maybe we should hire a French chef starting next week. We need to upgrade everything, including our lifestyle," sabi ni Ethan nang hindi man lang tumitingin sa asawa. Sa gitna ng usapan, isang patak ng sarsa ang dumapo sa gilid ng labi ni Lena. Bago pa man makakuha ng napkin ng dalaga, dahan-dahang itinaas ni Ethan ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan nitong pinunasan ng mantsa sa labi ni Lena. Isang haplos na puno ng intimacy, isang haplos na dapat ay para lamang sa isang asawa. Nanigas si Tina sa kanyang kinauupuan. Ang lamig na naramdaman niya sa backstage ng hotel ay muling bumalik, mas matindi at mas masakit. Ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya hinayaang lumikha ito ng ingay. Ang kanyang tiyan ay kumukulo sa sobrang panunood ng kataksilang nangyayari sa harap mismo ng kanyang mga mata. "Oops, sorry, may dumi lang," bulong ni Ethan kay Lena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang paraang tila wala si Tina sa silid. "Thank you, Ethan. You're always so attentive," malamig na sagot ni Lena. Sabay sulyap kay Tina ng may halong pangungutya. Sa gitna ng nakabibingiling katahimikan ni Tina, ang malakas na pagbukas ng pinto ng dining room ay bumasag sa tensyon. Pumasok ang butler, mukhang balisa. "Madam, nasa labas po si Attorney Rafael Dizon. Sabi po niya ay may kailangang siyang pirmahan ni na Sir Ethan tungkol sa tax consultancy." Napatigil si Ethan, bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. "Rafael, why is he here at this hour?" Pumasok si Rafael sa silid. Bit-bit ang isang briefcase. Ang kanyang aura ay seryoso, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit bago siya tumingin kay Ethan, ang kanyang mga mata ay dumapo muna kay Tina. Isang mabilis na sulyap na tila nagsasabing, "Magtiis ka, malapit na." "Good evening, everyone. Pasensya na sa istorbo, but I believe we have matters that cannot wait until tomorrow morning," pahayag ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila isang bagyong paparating na babago
sa ihip ng hangin, sa loob ng mansyong puno ng kasinungalingan. Tumingin si Tina sa kanyang tsaa. Ang kanyang refleksyon sa tubig ay hindi na ang babaeng api, kundi isang babaeng naghihintay na lamang ng hudyat upang sunugin ang buong mesa. Ang katahimikang bumalot sa mansyon matapos umalis ni Attorney Rafael ay hindi ang uri ng katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikang bago, ang pagguho ng isang malaking bundok, mabigat, nakakasakal, at puno ng hindi sinasabing banta. Sa loob ng madilim na silid-aklatan ni Ethan, tanging ang mahinang liwanag ng buwan na tumatago sa bintana ang nagsisilbing gabay ni Tina. Pumasok siya roon, hindi para maglinis, kundi dahil sa isang udyok na hindi niya maipaliwanag. Ang amoy ng mamahaling balat ng mga libro at ang tuyong halimuyak ng tabako ni Ethan ay tila mga multong bumubulong sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ni Ethan. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa malamig na kahoy na kasing tigas ng puso ng kanyang asawa. Sa gilid ng mesa, sa loob ng isang maliit na basurahan na gawa sa tanso, may isang bagay na kuminang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Yumuko si Tina at kinuha ang bagay na yon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ito ang kanyang unang singsing sa kasal. Isang payak na gintong banda na binili nila sa isang maliit na tindahan sa Quiapo. Noong mga panahong, ang tanging yaman nila ay ang pangako sa isa't isa. Ang singsing na ito ang nagsilbing saksi sa bawat puyat, bawat luha, at bawat munting tagumpay nila. Ngunit ngayon, narito ito, nakahalo sa mga pinilas na papel at dumi. Tila ba isa na lamang itong basura na wala ng silbi. Naramdaman ni Tina ang tila pagpisil sa kanyang puso. Ang init ng kanyang mga daliri ay hindi sapat para painitin ang malamig na metal. Ang bawat gasgas sa singsing na yon ay may kwento. Ngunit para kay Ethan, ang kwentong iyon ay kailangan ng burahin para bigyang daan ang isang bagong simula kasama si Lena. Hindi pa man humuhupa ang sakit, ang paningin ni Tina ay natuon sa isang folder na bahagyang nakalabas sa drawer ni Ethan. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang mga salitang Project Phoenix, Asset Liquidation. Sa tulong ng munting liwanag, binasa ni Tina ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salitang kanyang nababasa. Hindi lang pala pakikipagrelasyon ang ginagawa ni Ethan at Lena. Plano nilang ibenta ang malaking bahagi ng Belmonte Holdings sa isang dayuhang korporasyon. Ang kumpanyang itinayo ni Tina, gamit ang kanyang dugo at pawis, ay dahan-dahang pinagpipiraso ni na Ethan upang itakas ang pera sa labas ng bansa. Ganito na lang ba ang tingin mo sa lahat ng pinaghirapan natin, Ethan? Bulong ni Tina sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ulat ng galit at pait. Isang ari-arian na pwedeng i-liquidate kapag nakahanap ka na ng mas bagong modelo? Biglang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Tina, dahilan para mapapikit siya ng bahagya. Nakatayo roon si Ethan. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at pagkairita. Anong ginagawa mo rito, Tina? I told you not to touch my things. Ang boses ni Ethan ay mababa, ngunit puno ng babala. Mabilis na itinago ni Tina ang singsing sa kanyang palad. Ang matutulis na gilid nito ay nabaon sa kanyang balat. Naglilinis lang ako, Ethan. Akala ko ay kailangan mong ayusin ang mga gamit mo para sa trabaho? Lumapit si Ethan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang dagok sa dibdib ni Tina. Good. Since you're here, I have an announcement. I'll be leaving for Hong Kong tomorrow. Isang linggo akong mawawala para sa isang urgent business summit. Lena will be coming with me as my lead consultant. Tumingin si Tina sa asawa. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na bahid ng konsensya, ngunit wala siyang nakita, kundi ang kawalan ng pakialam. But Ethan, ang anak natin, may lagnat si Junjun. Ang sabi ng doktor ay kailangan siyang bantayan dahil tumataas ang kanyang temperature sa gabi. Pagmamakaawa ni Tina, ang boses niya ay puno ng awa.
para sa kanilang anak na tila nakakalimutan na rin ni Ethan. Hindi man lang kumurap si Ethan. May mga yaya rito, Tina. At nandoon din si Mama. You're just overreacting. This trip is crucial for the future of Valmonte Holdings. Huwag mo akong igapos sa bahay dahil lang sa simpleng lagnat. Tumalikod si Ethan at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa krus ng pagtitiis ni Tina. Naiwan si Tina sa dilim. Ang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa lumang singsing. Ang init ng lagnat ng kanyang anak at ang lamig ng pagtataksil ng kanyang asawa ay nagsama sa kanyang kalooban. Bumubuo ng isang apoy na hindi na kayang apulahin ng anumang luha. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono at dinaliri ang numero ni Rafael. Sa bawat tunog ng pagring, ang kanyang desisyon ay lalong tumitibay. Attorney Rafael, ready na po ako. Sabihin niyo sa akin, paano ko babawiin ang lahat ng sa akin? Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa kalawang na yero ay tila isang musikang matagal nang kinalimutan ni Tina. Sa isang maliit na karinderya sa madilim na sulok ng Quiapo, kung saan ang amoy ng usok ng jeep at ang anghang ng pinipritong tawilis ay humahalo sa malapot na hangin, doon naghihintay ang tanging pag-asa niya. Malayo ito sa air-conditioned na mga restaurant sa Makati na madalas nilang puntahan ni Ethan. Dito, ang mga lamesa ay gawa sa magaspang na kahoy na may mantsa ng sebo at ang mga upuan ay plastik na kulay asul. Ngunit sa gitna ng karumihang ito, nararamdaman ni Tina ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya kailanman nahanap sa kanilang mansyon. Salamat sa pagpunta, Madam Valmonte. Alam kong hindi madali ang lumabas ng palihim. Ang boses ni Rafael ay mahina. Halos malunod ng ingay ng radyong nagpapatugtog ng lumang kanta sa kabilang kanto. Nakatitig si Tina sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko na maayos ang pagkakamanicure ay tila hindi nababagay sa basong may lamat na puno ng malamig na tubig. Wala na akong ibang matatakbuhan, Rafael. Ang bahay na itinayo ko ay tila naging isang kulungang puno ng mga linta. Sabihin mo sa akin, ano ang totoo? Dahan-dahang inilabas ni Rafael ang isang tumpok ng mga dokumentong nakabalot sa lumang dyaryo. Ang bawat pahina ay tila may dalang bigat ng isang madilim na sikreto. Noong nagsisimula pa lang kayo ni Ethan, ikaw ang pumirma sa lahat ng initial permits, hindi ba? Dahil wala siyang sapat na credit score noon, ang pangalan mo ang nakalagay sa founding articles ng Valmonte Holdings. Paliwanag ni Rafael habang itinuturo ang isang kupas na pirma sa ilalim ng dokumento. Kahit pinapirma kanila ng transfer of rights kagabi, may isang bagay silang kinalimutan. Isang klausula na ako mismo ang nagpasok 15 taon na ang nakararaan. Kumunot ang noo ni Tina. Anong ibig mong sabihin? Ang mga shares na inilipat mo kay Ethan ay ang mga common shares lamang. Ngunit dahil sa iyong initial investment, ang pera mula sa alahas ng iyong ina, ikaw ay may hawak na golden shares. Ang mga shares na ito ay hindi maaaring ilipat nang walang pahintulot ng Board of Trustees. At sa kasong ito, ang board ay binubuo ng mga taong matagal nang tinanggal ni Ethan. Ngunit legal pa ring aktibo sa papel. Naramdaman ni Tina ang tila isang kislap ng kuryente sa kanyang gulugod. Ang pag-asang akala niya ay naging abo na ay muling nagniningas. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Tanong ni Tina, ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang emosyon sa mukha ng abogado. Abogado ka ng pamilya Valmonte, bakit mo ako tinutulungan? Tumitig si Rafael sa malayo, sa mga taong naglalakad sa ilalim ng ulan na may mga butas na payong. Ang kanyang panga ay nagtagis. Dahil bago naging Valmonte Holdings ang kumpanyang iyan, ang lupaing kinatatayuan ng inyong unang bodega ay pag-aari ng aking ama. Niloko siya ni Doña Beatriz. Kinuha nila ang lahat sa amin, gamit ang mga matatamis na salita at pekeng kontrata. Namatay ang ama ko na may sama ng loob.
At sumumpa ako na darating ang araw na ang hustisya ay babalik sa mga taong tunay na naghirap. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang amoy ng basang lupa at ang init ng kape ay tila naging mitsa ng isang bagong alyansa. Ang dalawang taong parehong biktima ng kasakiman ng mga Balmonte ay nagtagpo sa isang tagong dambana ng katotohanan. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Tina. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Hayaan mo silang magdiwang sa Hong Kong. Hayaan mo silang maniwala na nakuha na nila ang lahat. Habang wala sila, kailangan nating tipunin ang mga dating kasosyo ni Ethan na tinalikuran niya. Ang mga taong gaya mo na tinapakan at kinalimutan, mungkahi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Dahan-dahang hinawakan ni Tina ang mga dokumento. Naramdaman niya ang gasgas ng papel sa kanyang mga daliri. Isang tekstura na mas totoo pa sa lahat ng sutlang suot niya sa mansyon. Bago sila maghiwalay, may iniabot si Rafael na isang maliit na susi. Para iyan sa isang safety deposit box sa Binondo. Doon ko itinago ang orihinal na kopya ng inyong founding documents. Huwag mong hahayaan na malaman ni Doña Beatriz na nagkita tayo. Tumango si Tina. Lumabas siya ng karinderya at hinayaan ng ulan na mabasa ang kanyang mukha. Hindi niya pinunasan ang mga patak ng tubig dahil sa unang pagkakataon, ang mga ito ay hindi galing sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, isang itim na kotse ang dahan-dahang dumaan sa kanyang tabi. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at sa loob ng ilang segundo, nakita ni Tina ang isang pamilyar na anino. Isang mata na nakamasid, matalas at puno ng pagduda. Ang bawat kandilang itinitirik ni Tina sa loob ng Quiapo Church ay tila mga munting sundalo ng liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Ang amoy ng natutunaw na selyo ng wax, ang halimuyak ng mga sampagita, at ang bulong ng mga deboto ay nagsisilbing balutin niya laban sa puot na unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Hindi siya narito upang humingi ng tawad. Narito siya upang magpaalam sa babaeng dating marunong lang magtiis. Gabayan niyo po ako, bulong ni Tina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa imahe ng poong Nazareno. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan ng aking anak at ng aking dangal. Sa labas ng simbahan, sa ilalim ng tirik na araw at ingay ng mga nagtitinda ng anting-anting, naghintay siya. Isa-isang dumating ang mga multo ng Balmonte Holdings, mga matatandang empleyado at maliliit na shareholders na tinanggal ni Ethan dahil sa kanilang katapatan sa lumang sistema. Mga taong ang mga kamay ay kasing gasgas ng sa kanya, mga taong binaliwala ng bagong administrasyon ni Lena. Madam Tina, akala namin ay kinalimutan mo na kami, sabi ni Mang Nestor, ang dating warehouse manager na ngayon namamasada na lang ng DIP. Hindi ko kayo kinalimutan, Nestor. Kinalimutan tayo ng taong tinulungan nating umakyat sa tuktok. Pero ngayon, oras na para bawiin ang pundasyong tayo mismo ang naglatag. Sagot ni Tina. Ang kanyang boses ay may bagong uri ng awtoridad, isang lamig na kasing talim ng yelo. Sa loob ng ilang oras, sa isang tagong sulok ng isang lumang cafeteria, ang mga pirma ay dahan-dahang naipon. Ang mga maliliit na porsyento ng shares na inakalang, walang silbi ni Ethan, ay nagbuklod-buklod sa ilalim ng pangalan ni Trinidad. Nang bumalik si Tina sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakabibingiling katahimikan. Ngunit pagpasok niya sa bulwagan, nakita niya si Doña Beatriz na nakatayo sa tuktok ng hagdanan, hawak ang isang makapal na sobre. Ang mukha ng matanda ay tila isang maskarang gawa sa porselana na malapit ng mabitak. Saan ka nanggaling, Trinidad? Ang tanong ay kasing bigat ng isang hatol. Nagsimba lang po ako, Mama. Ipinagdasal ko ang kalusugan ni Junjun at ang tagumpay ni Ethan sa Hong Kong. Mahinahong sagot ni Tina, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumaba si Doña Beatriz
Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol ay tila isang pagbibilang ng oras. Huwag mo akong gamitan ng iyong kabanalan. May mga mata ako sa bawat kanto, Tina. Nakita kang nakikipagkita sa mga taong hindi nakabilang sa pamilyang ito. At ang mas malala, nakita kang kasama ni Rafael Dizon sa isang maduming karinderya sa Quiapo. Tumigil ang mundo ni Tina. Naramdaman niya ang lamig ng pawis sa kanyang likuran. Inihagis ni Doña Beatriz ang mga litrato sa sahig. Doon, malinaw na nakikita si Tina at Rafael na nag-uusap ng masinsinan. Ang anggulo ng litrato ay sadyang ginawa upang magmukhang may malalim at malisyosong ugnayan ng dalawa. Anong klasing asawa ka? Habang ang anak ko ay nagpapakahirap sa ibang bansa para sa ating kinabukasan, ikaw naman ay nakikipagkita sa isang abogadong matagal na nating kaaway. Panunumbat ng matanda, ang kanyang boses ay tumataas sa galit. Gusto mo bang dungisan ang pangalan ng mga Balmonte? Gusto mo bang palayasin kita rito nang walang kahit isang kusing? Tumingin si Tina sa mga litrato. Pagkatapos ay muling tumingin sa biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi niya hinayaang ang hiya ang maghari sa kanyang sistema. Kung iyan po ang gusto ninyong paniwalaan, wala na akong magagawa. Tipid na sagot ni Tina. Pero tandaan niyo po, Doña Beatriz, ang dumi na nakikita niyo sa labas ay baka refleksyon lang ng duming matagal niyo nang itinatago sa loob ng bahay na ito. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tina. Ang hapdi ay gumuhit sa kanyang balat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Walang luhang pumatak. Layas, pumasok ka sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggang hindi bumabalik si Ethan. Sigaw ni Doña Beatriz. Habang naglalakad pa itaas si Tina, naramdaman niya ang init ng kanyang pisngi. Ngunit may isang lihim na ngiting gumuhit sa kanyang labi. Hindi alam ng matanda na habang abala ito sa pag-iimbento ng kwento ng pangangalo niya, ang tunay na bagyo ay nakapasok na sa loob ng kanilang kumpanya. Pumasok si Tina sa kanyang silid at nilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-send ng isang mensahe kay Rafael. The bait is taken. They think I'm weak and desperate. Proceed with stage 2. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa ibaba. Ang pagbusina ng sasakyan ni Ethan. Maagang bumalik ang kanyang asawa at hindi ito mag-isa. Ang cliffhanger? Narinig ni Tina ang boses ni Lena na tumatawa sa loob mismo ng kanyang pamamahay, kasunod ang mga salitang, Ethan, sigurado ka bang pirma na lang niya ang kulang para maibenta na natin ang lahat? Ang bawat yabag ng sapatos ni Ethan sa marmol na sahig ng bulwagan ay tila bawat hampas ng martilyo sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sa gitna ng sala, kung saan ang amoy ng mamahaling kape at ang halimuyak ng mga bagong biling duty-free na pabango ni na Ethan at Lena ay naghahalo, nakatayo si Tina. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin mula sa sampal ni Doña Beatriz, isang mapait na palamuti sa kanyang mukha. Trinidad, wag na nating patagalin ito. We need to be professional. Ang boses ni Ethan ay patag. Walang bahid ng pag-ibig. Tila ba nakikipag-usap lamang siya sa isang kliyenteng nais niyang dispatsahin. Inilapag ni Lina ang kanyang designer bag sa lamesang gawa sa Nara. Ang lamesang pinag-ipunan ni Tina ng 3 taon para mabili. Dahan-dahang kinuha ni Lena ang isang asul na folder at inilabas ang isang pirasong papel. The board has decided, Tina, for the sake of Valmonte Holdings expansion in Hong Kong, we need a clean image. At ang image na yon ay hindi ikaw. Masiglang sabi ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Kailangan niyo nang maghiwalay ni Ethan. Legal separation with a non-disclosure agreement. In exchange, bibigyan ka namin ng sapat na halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay. Sa probinsya marahil? Naramdaman ni Tina ang tila pag-ikot ng mundo. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang pasensya. Tumingin siya kay Ethan
Naghahanap ng kahit katiting na pag-aalinlangan, ngunit ang asawa niya ay abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Pirmahan mo na, Tina. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka namin palabas sa kahihiyan. Dagdag ni Doña Beatriz na nakaupo sa kanyang silya, tila isang hukom na nagbabasa ng sentensya. Isipin mo ang anak mo. Gusto mo bang lumaki siya na ang ina ay isang babaeng walang silbi at nakikisama lang sa amin dahil sa awa? Ang salitang awa ay tumama sa puso ni Tina gaya ng isang ligaw na bala. Dahan-dahang lumapit si Ethan. Kinuha niya ang isang checkbook mula sa kanyang bulsa at mabilis na nagsulat. Pagkatapos, sa isang iglap na tila ba dumi lamang ang kanyang kaharap, binitawan niya ang piraso ng checking iyon sa hangin. Ang manipis na papel ay dahan-dahang lumutang sa hangin. Tila ba bumagal ang oras habang pinapanood ni Tina ang pagbagsak niyon. Ang tseke ay hindi lumapag sa kanyang kamay. Sa halip, ito ay sumayad sa sahig, sa mismong tapat ng kanyang mga paa na nabubudburan ng alikabok mula sa paglilinis niya kanina sa garden shed. 1,000,000 piso, ang halaga ng 15 taon ng kanyang buhay, ng kanyang mga alahas na isinangla, ng kanyang mga gabing walang tulog, at ng kanyang dangal na niyapakan. Pulutin mo, Tina. Sapat na yan para mabili mo ang katahimikan mo. Malamig na utos ni Ethan. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa buong pagkatao ni Tina. Nararamdaman niya ang titig ng mga katulong na nakasilip mula sa kusina, ang mapang-uyam ng ngiti ni Lena, at ang matikas na tayo ni Ethan. Siya ang reyna ng bahay na ito, ngunit ngayon, pinupuwersa siyang lumuhod para sa isang limos. Dahan-dahang yumuko si Tina. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaabot ang tseke sa maduming sahig. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang lamig na naramdaman niya noon ay naging isang matigas na yelo. Hindi siya umiyak. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ang tatlo. Kinuha niya ang bolpen na nakapatong sa mesa. Ang dulo nito ay naramdaman niyang kasing talim ng isang balisong. Inilagay niya ang papel sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang nagsulat. Ethan, sigurado ka ba na ito talaga ang gusto mo? Tanong ni Tina. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malumanay, halos pabulong, ngunit may dalang kakaibang bigat. Oo, pirmahan mo na at umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Sagot ni Ethan nang hindi tumitingin. Isang ngiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, kundi isang mangiting puno ng pait at lihim na tagumpay. Ang gumuhit sa mga labi ni Tina. Pinirmahan niya ang dokumento ng mabilis. Ang tinta ay tila tumatago sa bawat hibla ng papel. Ayan, tapos na, sabi ni Tina. Iniabot niya ang folder kay Lena na mabilis namang kinuha ito na parang isang gantimpala. Good. I'll call the security to help you with your things tomorrow morning. Sabi ni Lena habang binubuksan ang folder. Ngunit nang makita ni Lena ang pirma, napatigil siya. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla. What is this? Tina, bakit ganito ang pirma mo? Tanong ni Lena. Ang boses niya ay tumaas ng isang oktaba. Hindi sumagot si Tina. Sa halip, kinuha niya ang tsekeng nagkakahalaga ng 1,000,000. At sa harap nilang lahat, dahan-dahan niya itong pinunit ng pino. Tila ba mga konfeti ng isang pagdiriwang na hindi pa nila nauunawaan. Ang pirma ko ay para sa paglaya ko, Ethan. Pero ang hindi nyo alam, ang dokumentong yan ay walang silbi kung wala ang orihinal na titulo ng kumpanya na kasalukuyang hawak na ng aking abogado. Pahayag ni Tina habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa kanila. Ang kanyang aura ay hindi na ang isang api, kundi isang babaeng nakahandang sunugin ng lahat. Ethan, Doña Beatriz, Lena. See you at the ika-20 anniversary gala next week. I'll make sure it's a night you will never forget. Ang cliffhanger? Paglabas ni Tina,
Isang itim na kotse ang naghihintay sa kanya sa labas ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas si Rafael. Suot ang isang seryosong mukha. Madam, tapos na ang audit. Hawak na natin ang 51%. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa Grand Ballroom ay tila mga matang nanunukso, nagmamasid sa bawat lihim na nakatago sa ilalim ng mamahaling alpombra. Ang amoy ng imported na champagne at ang halimuyak ng libu-libong sariwang bulaklak ay sapat na upang malasing ang sinumang nagnanais ng kapangyarihan. Ito ang gabi ng ika-20 anibersaryo ng Valmonte Holdings, ang gabing itinakda ni Ethan upang tuluyang iluklok si Lena bilang bagong reyna ng kanyang imperyo. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Ethan, suot ang isang custom-made na tuksedo na kasing talim ng kanyang ambisyon. Sa tabi niya, si Lena ay tila isang naglalakad na apoy sa kanyang pulang gown. Ang kanyang bawat tawa ay musika sa pandinig ng mga investors, ngunit lason sa sinumang nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao. Tonight is not just about the past 2 decades, pahayag ni Ethan sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. It's about the future. A future built on fresh vision and a partnership that transcends boundaries. Together with Lena, we are taking Valmonte Holdings to the global stage. Ang masigabong palakpakan ay tila isang malakas na hanging umiihip sa buong silid. Si Doña Beatriz, na nakaupo sa harapang mesa, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang baso. Ang kanyang mukha ay puno ng garbo at tagumpay. Akala nila, ang mantsa ng kahapon, si Trinidad, ay tuluyan na nilang naisantabi sa dilim. Ngunit sa isang sandali, ang malalaking pintong gawa sa mabigat na kahoy ay dahan-dahang bumukas. Walang anunsyo, walang trompeta. Tanging ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa marmol na sahig ang bumasag sa katuwaan ng lahat. Ang bawat ulo sa loob ng ballroom ay dahan-dahang lumingon. Ang katahimikan ay tila isang epidemyang mabilis na kumalat sa bawat sulok. Doon, sa gitna ng bukana, nakatayo si Trinidad Valmonte. Hindi siya ang babaeng nakayuko ang ulo na huling nakita ni Ethan sa kanilang mansyon. Suot niya ang isang asul na gown na kasing lalim ng kulay ng karagatan sa hating gabi. Payak ngunit may dalang awtoridad na hindi kayang bilhin ng kahit anong hiyas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na wala ng bakas ng pagod, kundi isang uri ng kapayapaang nakatatakot. Tina, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Ethan ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Mabilis na lumapit ang 2 security guard upang harangan si Tina. Ma'am, bawal po ang walang invitation. Please, lumabas na po kayo ng maayos bago pa kami gumamit ng dahas. Ngunit bago pa man sila makahawak sa braso ni Tina, isang kamay ang humarang sa kanila. Isang kamay na may suot na pamilyar na singsing. Hayaan niyo siya. She has more right to be here than anyone else in this room. Ang boses ni Rafael Dizon ay mariin, sapat na upang mapaatras ang mga gwardiya. Naglakad si Tina patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tula ng pagbawi. Hindi siya tumingin sa mga taong bumubulong sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Ethan at Lena. Excuse me, Ethan. Hindi ko gustong sirain ang iyong selebrasyon. Simula ni Tina nang marating niya ang tapat ng mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw. Walang halong kaba, tila isang malamig na agos ng tubig sa gitna ng apoy. But I think there's a vital piece of information that the board of directors and our investors need to know before you sign the merger tonight. Tina, stop this nonsense. Security, ilabas niyo ang babaeng ito. Sigaw ni Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang malaking screen sa likuran ni Ethan na kanina lang ay nagpapakita ng mga naggagandahang larawan ng kumpanya ay biglang nagbago.
Ang mga slide ay napalitan ng mga dokumentong may mga pulang tatak ng Audit Commission at ang mga lihim na transaksyon sa pagitan ni na Ethan at ng isang offshore company sa British Virgin Islands. Ang mga bulungan sa paligid ay naging malakas na ingay ng pagkamangha at pagkabahala. Ang mukha ni Lena ay dahan-dahang nawalan ng kulay, tila isang rosas na biglang natuyo sa gitna ng init. I am Trinidad Valmonte. Panimula muli ni Tina. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan. And I am not just the ex-wife of your CEO. I am the legal owner of the controlling interest of this empire. At ngayong gabi, ang imperyong ito ay hindi natatawaging Valmonte Holdings sa ilalim ng iyong pangalan, Ethan. Ang cliffhanger? Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Tina kay Ethan at bumulong sa harap ng mikropono na narinig ng buong ballroom. Checkmate, Ethan. Hindi mo lang pala basta-basta pwedeng itapon ng isang housewife, lalo na kung siya ang may-ari ng bahay na tinitirhan mo. Ang katahimikang namayani sa grand ballroom matapos ang bulong ni Tina ay mas nakabibingi pa sa pinakamalakas na palakpakan. Ang bawat mata ng mga elite sa Maynila ay nakapako sa entablado, tila nanonood ng isang trahedyang hindi nila inasahang magaganap sa harap ng kanilang mga mamahaling hapagkainan. Ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak ay tila biglang napanis, napalitan ng isang malapot na tensyon na tila dahan-dahang sumasakal kay Ethan. Anong kalokohan ito, Tina? Pautal na tanong ni Ethan. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki, ay dahan-dahang naging abo ang kulay. Ang kanyang kamay na nakahawak sa baso ay nagsimulang manginig, dahilan upang ang yelo sa loob niyon ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pag-uumpugan, tila isang babala ng paparating na pagguho. Hindi sumagot si Tina sa pamamagitan ng salita. Sa halip, tumingin siya kay Rafael. Lumapit si Rafael sa harap ng mga pangunahing investors ng Valmonte Holdings. Inilapag niya ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa ibabaw ng podium. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa kahoy ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang inyong nakikita sa screen ay hindi lamang mga numero. Pahayag ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ito ang trail ng mga transaksyong ginawa ni Mr. Ethan Valmonte at Miss Lena Monteverde upang ilipat ang pondo ng kumpanya sa isang dummy account sa Hong Kong. Pinirmahan nila ang mga dokumentong ito habang naniniwala silang nakuha na nila ang kontrol kay Madam Trinidad. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat pirma ni Madam Tina ay may kaakibat na legal na kondisyon. Ang anumang pagtatangkang ilipat ang asset nang walang pahintulot ng majority shareholder na walang iba kundi si Madam Tina, ay automatikong magpapawalang bisa sa kanilang mga posisyon. Wait, this is a mistake! Fake ang mga dokumentong yan. Sigaw ni Lena. Ang kanyang boses na dati ay malambing at puno ng pino ay naging matinis at desperado. Ang kanyang pulang gown, na kanina ay tila simbolo ng kanyang tagumpay, ay nagmukhang isang mantsa ng dugo sa gitna ng malinis na bulwagan. Ethan, do something. Sabihin mo sa kanilang nagsisinungaling ang babaeng yan. Ngunit si Ethan ay tila nawalan ng dila. Nakatitig lamang siya sa kanyang asawa. Ang babaeng inakala niyang madaling itapon. Ang babaeng inakala niyang hanggang kusina lamang ang talino. Hindi mo na ako madadaan sa matatamis na salita, Ethan. Mahinahong sabi ni Tina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matatag. Ang asukal ay nauubos din, lalo na kung hinaluan mo ito ng lason. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat sentimong kinuha mo sa akin noong nagsisimula pa lang tayo, lahat iyon ay may resibo. At ngayong gabi, dumating na ang takdang panahon ng paniningil. Biglang tumayo si Doña Beatriz mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal sa kanyang liig sa bawat mabilis na paghinga. Trinidad, tumigil ka na sa kahihiyang ito. Isipin mo ang dangal ng pamilya Valmonte. Lumingon si Tina sa kanyang biyenan.
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang dangal po, Doña Beatriz, ay hindi nasusukat sa pangalan o sa yaman. Nasusukat ito sa kung paano nyo itinuring ang mga taong naging tapat sa inyo. Kinalimutan nyo na ako ang nagligtas sa kumpanyang ito noong muntik na kayong mabangkarote dahil sa sugal ni Ethan. Ngayon, hayaan nyo akong linisin ng dumi na matagal nyo nang pilit na itinatago sa ilalim ng inyong mga mamahaling carpet. Sa isang hudyat ni Rafael, bumukas muli ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang 4 na lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay tila isang martilyo na nagtatapos sa gabi ng pagdiriwang. Mr. Ethan Valmonte, Miss Lena Monteverde, you are under investigation for qualified theft and corporate fraud. Pahayag ng opisyal. Ang basong hawak ni Lena ay dahan-dahang dulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang pagkabasag nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Ang alak na tumapon ay dumumi sa kanyang pulang gown. Tila isang simbolismo ng kanyang maruming ambisyon na ngayon nakalantad na sa buong mundo. Dinala sina Ethan at Lena palabas ng ballroom sa gitna ng kislap ng mga kamera ng media na kanina pa palihim na nakapasok. Ang mukha ni Ethan ay nakayuko, hindi makatingin sa kanyang asawa. Habang si Lena naman ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga kamay. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng takot at kahihiyan. Naiwan si Tina sa gitna ng entablado. Ang spotlight ay nakatutok sa kanya, ngunit hindi na siya ang anino. Siya na ang liwanag. Tumingin siya sa mga investors na kanina lang ay pumapalakpak kay Ethan. Ngayon, lahat sila ay naghihintay sa kanyang susunod na salita. Dahan-dahang kinuha ni Tina ang mikropono. The gala is over, deklarasyon ni Tina. But for Valmonte Holdings, a new day under a truthful leadership is just beginning. Ang cliffhanger? Habang paalis na ang lahat, lumapit si Doña Beatriz kay Tina. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Nakuha mo ang kumpanya, Tina, pero wala ka ng pamilya. Mag-isa ka na lang ngayon. Ngunit bago pa makasagot si Tina, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang gown. Ang kanyang anak, si Junjun, ay nakatayo sa kanyang tabi, kasama ang yaya nito. Ang bata ay wala ng lagnat at nakatingin sa kanya nang may paghanga. Hindi po ako mag-isa, Doña Beatriz, sagot ni Tina habang kinakarga ang anak. Ito ang tunay kong imperyo. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng CEO office ay tila naghuhugas sa madungis na alaala ng nakalipas na gabi. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang amoy ng mamahaling tabako ni Ethan ay dahan-dahang napapalitan ng sariwang halimuyak ng mga puting lila at ang matapang na amoy ng klorina, isang paalala na ang paglilinis ay nagsimula na. Nakatitig si Tina sa malawak na tanawin ng Makati mula sa kanyang bagong upuan. Ang katad ng silya ay malamig sa kanyang balat, isang kabaligtaran sa init ng pagmamahal na dati niyang ibinuhos sa kumpanyang ito. Ang bawat piraso ng muebles sa silid na ito ay tila may dalang bigat ng mga kasinungalingang itinayo ni Ethan. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ay tila humihinga na ng maluwag. Bumukas ang pinto nang walang katok. Pumasok si Doña Beatriz. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang marangyang terno. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo, at ang kanyang mga mata ay namamaga sa puyat at iyak. Ang matandang reyna ay nagmukhang isang lantang, dahon sa gitna ng bagyo. Trinidad, kailangan nating mag-usap. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Wala na ang talim na dati ay humihiwa sa dangal ni Tina. Dahan-dahang itinaas ni Tina ang kanyang tasa ng tsaa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang tuldok sa usapang hindi pa nagsisimula. Maupo kayo, Doña Beatriz. Ngunit huwag ninyong asahan na ang upuang ito ay para sa inyong pagmamando. Tapos na ang panahong iyon. Si Ethan,
Nasa kulungan siya, Tina. Hindi siya sanay sa ganoong lugar. Ang kanyang reputasyon, ang ating pangalan, dudurugin nila siya roon. Pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Gawin mo ito para sa utang na loob. Kami ang nagbigay sa iyo ng buhay na ito. Kami ang nagahon sa iyo mula sa pagiging hamak na housewife. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Tina. Isang tawang puno ng pait at katarungan. Utang na loob? Doña Beatriz, ang utang na loob ko ay sa aking sarili dahil sa hindi ko pagsuko noong tinatapakan niyo ako. Ang buhay na tinatamasan niyo, iyon ang utang niyo sa akin. Ang bawat sentimong ginastos niyo sa inyong mga luho ay galing sa pawis ko habang kayo ay abala sa pagmaliit sa akin. Tumayo si Tina at lumapit sa bintana. Si Ethan ay naroroon kung saan siya nararapat. Pinili niya ang kinang ni Lina kaysa sa katapatan ko. Ngayon, hayaan niyo siyang makita kung gaano kakinang ang mga rehas ng kulungan sa ilalim ng buwan. Wala kang puso. Masamang babae ka. Sigaw ni Doña Beatriz, ang kanyang huling baraha ng pagiging biktima ay inilabas na. Hindi po ako masama, Mama. Ako lang ang naniningil sa inyong mga pagkukulang. Mahinahong sagot ni Tina. At kung tungkol kay Lena, huwag kayong mag-alala. Magkasama sila sa investigasyon. Ang babaeng itinuring ninyong modern vision ay siya ring sisira sa inyong natitirang dangal. Nang makaalis ang matanda na punong-puno ng pait, pumasok si Rafael. May bitbit siyang isang sobrang may selyo mula sa pambansang piitan. Isang sulat mula kay Ethan, Madam. Ipinapabigay niya sa inyo, sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung nais ba itong basahin ng kanyang kliyente. Dahan-dahang binuksan ni Tina ang sobre. Ang papel ay may mga mantsa ng tuyong luha. Ang panulat ni Ethan ay magulo, puno ng pagsisisi at mga pangakong tila, mga sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog. Tina, patawarin mo ako. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Ang lahat ng ito, kayang-kaya nating ayusin. Mahal kita, Tina. Para sa anak natin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tinitigan ni Tina ang sulat. Naramdaman niya ang dating pintig ng kanyang puso, ang dating Trinidad na handang magpatawad. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang pisngi, ang pisnging sinampal ni Doña Beatriz, ang pisnging binaliwala ni Ethan noong gabi ng gala. Ang lahat ng lambot ay naglaho. Kinuha niya ang isang lighter mula sa mesa. Ang apoy nito ay sumayaw sa harap ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinapat ang sulat sa apoy. Pinanood niya ang mga salitang mahal kita na maging itim na abo. Dahan-dahang nalulusaw hanggang sa wala nang matira kundi ang usok na mabilis na nilamon ng air conditioning. Rafael, tawagan mo ang marketing team, utos ni Tina habang nakatingin sa mga abong na laglag sa basurahan. Gusto kong baguhin ang pangalan ng kumpanya. Simula bukas, hindi na ito Belmonte Holdings. Tatawagin na itong Lumina. Dahil ang dilim ay tapos na. Ang cliffhanger? Habang papalabas si Rafael, huminto siya at lumingon. May isa pa palang balita, Madam. Si Lena, buntis daw siya at sabi niya, si Ethan ang ama. Ang bawat haplos ng malamig na simoy ng dagat sa Roxas Boulevard ay tila isang marahang paghimlay ng mga sugat na matagal nang kumikirot sa dibdib ni Tina. Sa madaling araw na yon, ang langit ay may bahid ng kulay ube at ginto. Isang paalala na ang gabi, gaano man ito kadilim, ay palaging may hangganan. Ang amoy ng alat ng Manila Bay at ang halimuyak ng basang semento matapos ang ulan ay nagbibigay ng isang uri ng kalayaan na hindi niya naramdaman sa loob ng 15 taon. Nakatayo siya sa tapat ng dalampasigan. Ang kanyang buhok ay malayang sumasayaw sa hangin. Sa kanyang tabi, si Rafael ay nananatiling tahimik, tila isang bantay na naghihintay sa kanyang hudyat. Totoo ba, Rafael, ang tungkol sa sinabi ni Lena? Mahinang tanong ni Tina. Ang kanyang boses ay walang galit,
Tila ba nagtatanong lamang tungkol sa lagay ng panahon. Isang desperadong hakbang, madam. Ang medical certificate na ipinakita niya ay peke, galing sa isang klinika sa Recto na matagal na nating minomonitor. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pait na tagumpay. Sinubukan niyang gamitin ang huling alas niya para makakuha ng settlement. Pero huli na ang lahat. Ethan is facing 20 years for qualified theft at si Lena ay damay bilang accomplice. Walang batang magliligtas sa kanila mula sa rehas na sila mismo ang gumawa. Isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Tina. Naramdaman niya ang tila pagluwag ng isang mahigpit na buhol sa kanyang lalamunan. Ang bawat kasinungalingan ni Ethan at Lena ay tila mga bula na isa-isang pumuputok sa harap ng katotohanan. Dahan-dahang kinuha ni Tina ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob niyo na yung lumang singsing na ginto. Ang singsing na nahanap niya sa basurahan. Ang singsing na naging simbolo ng kanyang pagiging anino. Ang metal nito ay malamig at may mga gas-gas, gaya ng kanyang puso noong mga nakaraang buwan. Sabi nila, ang ginto ay hindi nasisira ng panahon. Pero ang pangakong nakatali rito ay matagal nang nabulok. Bulong ni Tina. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang malakas na indayog, inihagis niya ang singsing patungo sa malawak na karagatan. Pinanood niya ang paglipad nito sa hangin, isang munting kislap ng ginto sa ilalim ng unang sinag ng araw, bago ito tuluyang nilamon ng madilim na tubig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa dagat ay hindi narinig, ngunit naramdaman ni Tina ang tila paggaan ng kanyang buong pagkatao. Ang dagat na ang bahalang magbaon sa mga alaalang hindi na nararapat sa kanyang kasalukuyan. Handa na po ang lahat sa opisina, madam. Pagbasag ni Rafael sa katahimikan. Ang board of directors ay naghihintay na sa inyong unang opisyal na kautusan bilang chairwoman ng Lumina Group. Tumalikod si Tina sa dagat. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa sasakyan ay puno ng katiyakan. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang hiya. Pagdating niya sa bagong gusali ng kumpanya, ang malaking karatula na may pangalang Lumina ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga empleyadong dati ay natatakot tumingin sa kanya ay ngayon nakayuko ng may tunay na paggalang. Pumasok siya sa boardroom. Doon, nakita niya si Doña Beatriz na nakaupo sa isang sulok, naghihintay ng kanyang hatol. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Trinidad, ano nang mangyayari sa bahay? Sa mga ari-arian namin? Pabulong na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Tina sa kanyang dating biyenan. Nakita niya ang isang babaeng biktima rin ng sarili nitong garbo at maling paniniwala. Ang mansyon ay mananatili sa inyo, Doña Beatriz. Hindi ko kayo palalayasin. Ngunit ang bawat sentimong gagastusin nyo ay magmumula sa isang allowance na itatakda ng kumpanya. Wala na kayong kontrol sa kahit anong desisyon dito. Pahayag ni Tina. Ang boses niya ay kasing linaw ng kristal. Gusto kong maranasan niyo ang mabuhay sa ilalim ng kabutihang loob ng taong matagal ninyong minalit. At tungkol kay Ethan, maaari niyo siyang dalawin sa piitan. Doon niyo pagnilayan kung saan kayo nagkamali sa pagpapalaki sa kanya. Lumabas si Tina sa boardroom at tumungo sa kanyang sariling opisina. Sa kanyang mesa, may isang florera ng mga sariwang puting bulaklak. Ang bango ng mga ito ay tila isang bagong simula. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang yaya ni Junjun. Hello? Sabihin mo kay Junjun, susunduin ko siya mamaya. Kakain tayo sa labas. Kahit saan niya gusto, sabi ni Tina. Ang kanyang ngiti ay sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Ang cliffhanger? Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita ni Tina ang isang pamilyar na itim na kotse na nakaparada sa tapat ng gusali. Isang lalaking nakasuot ng barong ang lumabas.
Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita, isang tao mula sa kanyang nakaraan bago pa man siya naging isang Balmonte. Isang taon ang mabilis na lumipas, gaya ng hanging dumaan sa mga pasilyo ng mansyong dati ay puno ng pait, ngunit ngayoy humihinga na ng kapayapaan. Ang amoy ng luma at madilim na kahoy ay napalitan na ng halimuyak ng mga sariwang sampagita at ang malinis na amoy ng bagong pinturang mga pader. Wala na ang mabigat na presensya ng mga Balmonte. Ang tanging nananatili ay ang tunog ng tawa ng isang bata na naglalaro sa hardin. Sa gabing ito, muling nagbalik si Trinidad sa Manila Hotel. Ang ballroom ay puno muli ng mga kumukutitap na ilaw. Ang amoy ng mamahaling champagne ay muling nananaig sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sa likod ng entablado ng galing. Hindi siya ang babaeng may mantsa ng dugo sa daliri dahil sa pagtatahi ng botones ng iba. Naglalakad si Tina sa gitna ng bulwagan, suot ang isang gown na kulay pilak, tila isang baluti ng liwanag na nagpapakita ng kanyang bawat hirap at tagumpay. Sa bawat hakbang niya sa alpombra, ang mga tao ay dahan-dahang tumatabi, nagbibigay daan ng may tunay na paggalang. Wala nang bulungan ng pangungutya, tanging mga sulyap ng paghanga para sa babaeng bumuo ng sariling imperyo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. "You look breathtaking, Madam Chairwoman." Bulong ni Rafael habang iniaabot ang isang baso ng sparkling water. Ang kanyang ngiti ay hindi na lamang para sa isang kliyente, kundi para sa isang kaibigang naging katuwang sa bawat laban. "Salamat, Rafael. Akala ko ay mahihirapan akong bumalik dito," sagot ni Tina. Tumingin siya sa sulok ng backstage, ang lugar kung saan isang taon na ang nakararaan ay niyapakan ang kanyang dangal. Pero na-realize ko, hindi ang lugar ang nagpapaalala ng sakit, kundi ang mga taong hinayaan nating manakit sa atin. Sa gitna ng pagdiriwang, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanya. Si Sofia, ang socialite na dati ay kasama ni Doña Beatriz sa pangungutya sa kanya. Ang mukha nito ay bakas ng pagkahiya. Ang kanyang mga perlas ay tila naging pabigat sa kanyang leeg. Madam Valmonte, I heard about Ethan. Balita ko ay tinanggihan ng korte ang kanyang appeal." Pautal na sabi ni Sofia. "And Lina, balita ko ay nasa isang maliit na apartment na lang siya sa labas ng Maynila. Nagtatrabaho bilang encoder para mabayaran ang kanyang mga utang sa korte." Isang matagal na katahimikan ang namayani. Inasahan ni Tina na makakaramdam siya ng matinding saya sa narinig, ngunit ang naramdaman niya ay isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang karma ay hindi palaging isang malakas na pagsabog. Minsan, ito ay ang tahimik na pagkabulok ng mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan. Ang bawat tao ay gumagawa ng sarili nilang kulungan, Sofia. Payak na sagot ni Tina. Pinili nilang manatili sa dilim. Pinili kong maglakad patungo sa liwanag. Nang matapos ang gabi, lumabas si Tina sa balkonahe ng hotel. Ang tanawin ng Manila Bay ay payapa. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga diamanteng nakakalat sa gabi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinignan ang isang litrato ni Junjun na nakasuot ng kanyang school uniform, may hawak na medalya. Doon niya naramdaman ang tunay na healing. Hindi ito nanggaling sa pagbawi ng kumpanya o sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Nanggaling ito sa sandaling na-realize niya na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa kung paano siya tignan ni Ethan o ni Doña Beatriz. Humarap siya sa malaking salamin sa lobby bago lumabas. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang mga mata na dati ay puno ng takot ay ngayoy nagniningning sa talino at lakas. Wala na ang anino ng housewife na marunong lang maglaba. Ang nasa harap niya ay si Trinidad, ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Ganito pala ang pakiramdam ng maging malaya, bulong niya sa sarili. Ang huling sulyap niya sa hotel ay hindi isang sulyap ng pait, kundi isang sulyap ng pamamaalam. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, kung saan naghihintay ang kanyang anak at ang isang bukas na siya mismo ang nagdisenyo.
Ang pagtataksil ay maaring sumira sa isang puso, ngunit ang katatagan ng isang babae ang magpapatunay na kahit mula sa pinakamaitim na abo, ang isang reyna ay muling makakatayo, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, tunay na malaya.